Marami tayong hindi alam, pero marami tayong gustong malaman. Kaya ang tanong, alam mo ba? Alam mo ba na sa kasaysayan, ang Pilipinas ay nagkaroon ng iba't ibang mga katawagan o pangalan? Ang kasalukuyang pangalan ng bansa na Pilipinas ay mula kay Prince Philip, ang Prince of Asturias ng bansang Espanya. Ito ay pinangalan ni Roy Lopez de Villalobos noong 1542. Itong si Prince Philip kalaunan ay magiging hari o tatawaging King Philip II of Spain at ikukonsider na isa sa pinakamagaling na hari ng Espanya at tagapagtanggol ng Katolisismo. At sa panahon din nitong si King Philip II, sinasabing naging matagumpay, makapangyarihan at napakalakas ng Espanya. Nagsimula na lamang silang mag-decline. Ito'y nang matalo ng Britanya ang kanilang armada noong 1588. Ang Pilipinas ay tinawag ding Mai na sinasabing isla daw sa Mindoro o isla ng Mindoro. Ayon naman sa historian na si Saide, ang Upir naman daw ay isang biblical na itinawag din sa ating bansa. Sa isang geographical work naman nitong si Claudius Ptolemy, ay nag-appear naman ng Pilipinas sa pangalang Maniloas. Ito ay sa isang lumang mapa. At dahil naman sa pagkiklaim nitong si Miguel Lopez de Legazpi, nasa panahon niya nagsimula ang pananakop sa ating bansa. Kaya naman tinawag ang ating bansa na Archipelago de Legazpi. At bukod sa mga ito, ay nagkaroon din ng mga historic titles ang ating bansa. Katulad ng Islas Oniente o Islands of the Setting Sun. Bukod dito ay tinawag ding Islas de Oriente o Islands of the Rising Sun, Islas de Luzones, Pearl of the Orient Seas, na tinukoy ni Rizal sa kanyang tulang Mi Ultimo Adios. Ang Gems of the East, Islands of Faith, Islands of Hope, Islands of Gold, Islands of the East, at White Hope of Malaysia. At dahil sa ang Pilipinas naman ay isang katolikong bansa, ay binansagan din itong spearhead of Christian civilization in the Far East, ang the first Christian Commonwealth in the Far East at ang torch of Christianity in the Orient. At alam nyo rin ba na ang lumang pangalan ng Texas sa Amerika ay Nuevas Filipinas, na lumitaw sa isang sinaunang Spanish map. Kaya naman masasabi raw ng mga taga-Texas o mga Texans, kabilang ang mga former US President na sina George W. H. Bush at George W. Bush, ay pwede raw tawaging Nuevos Filipinos. Alam mo ba na pagdating sa sinaunang kakaibang musika sa ating bansa, ay marami ang nag-exist nung unang panahon hanggang sa ngayon ay ginagawa pa rin o ginagamit pa rin. Sa kabila nga na ang musika ng Pilipinas sa kasalukuyan ay impluwensyado na ng kanluran. Dahil kahit pa man nung una, tulad ng kundiman, ay sinasabing na-adapt lang natin sa Spanish love song. Gayon pa man ay marami pa rin sa ating mga tribal groups ay may sariling musika. Bagaman kahawig ito ng mga musika sa ilang bahagi ng Asya. Ang mga bamboo instruments tulad ng nose flute ay pangkaraniwan lamang sa iba't ibang bahagi ng bansa. At pagdating naman sa string instruments ay nariyan ang kudyapi na nakahawig naman sa instrumentong sitar. Pero alam nyo ba na sa ilang bahagi ng panahon ng mga Kastila ay ibinan ng mga praile ang pagtugtog ng kudyapi? Ito'y dahil sa tuwing naririnig daw ito ng mga kababaihan ay nagbabago ang kanilang emosyon at napapasama ang kalooban. Kaya naman medyo may pagka-weirdo ang sinasabing pagbaban ng mga pare sa nasabing instrumento. Isa rin sa magandang instrumento ay ang tinatawag naman na kulintang. Ito ay hilera ng 8 gongs na yari sa brass. At sinasabi namang nakahawig naman ito sa gamelan ng Indonesia. Nakikilala naman at nagiging pamoso ang isang kulintang player. Depende sa galing nitong lumikha ng mga serye ng tunog. Sa ilang tribo sa Luzon ay may iba't ibang uri ng mga gongs at iba-iba rin ng paraan kung paano ito patutugtugin. Merong mga flat na gongs na tinutugtog gamit lamang ang kamay. Ang mga ganitong klaseng musika na mula sa mga kakaibang instrumento ay naririnig sa mga tradisyonal na pagdiriwang.
Kaya naman ayon sa mga eksperto at mga musicology sa ating bansa, na sina Jose Maceda at Lucrecia Casilag, kung hindi raw magtutuloy-tuloy ang mga pagdiriwang ng mga katutubo, ay hindi rin daw malabo na mawala na ang tradisyonal na musika sa ating bansa. Alam mo ba na ang tribong Blaan sa ating bansa ay sinasabing may lahi raw na Papuan? Ito ay batay sa genetic study na ginawa noong 2021. Sinasabing ang mga Blaan ay namuhay sa Pilipinas 7,000 taon na ang nakakaraan, kung saan namalagi sila sa gawing timog ng ating kapuluan. Ang salitang Blaan ay mula sa dalawang salita na bla, ang ibig sabihin ay opponent, at an, ang ibig sabihin naman ay people. At bukod sa Blaan ay tinatawag din silang Biraan, Belanes, at Blanes. Ang mga Blaan ay kapitbahay lang ng tribong Tiboli. Sila ay naninirahan sa Davao del Sur at South Cotabato, sa Lake Cebu at sa mga munisipalidad ng South Cotabato, Sarangani, General Santos at sa ilang part ng Southeastern Davao at sa Lake Buluan sa North Cotabato. Ang mga Blaan ay nakilala rin sa galing nila sa brasswork, beadwork at sa tabi weave. Kaya naman makikita mo sa kanilang mga kasuotan ng ganitong kakayahan at kaalaman. At bukod dito ay nakilala rin ang kanilang tribo na mahaba ang mga buhay ng mga naninirahan, dahil ang ilan sa kanila ay umaabot pa sa mahigit 100 taon. Ito ay dahil sa pagkain daw nila ng mga masustansyang pagkain, lalo na ng gulay. Alam mo ba na ang Tila Pilon ay ang sinasabing Chocolate Hills version ng Bulacan? Ang pasyalang ito ay matatagpuan sa Barangay Kalawakan, Doña Remedios Trinidad sa Bulacan. Tinawag itong Chocolate Hills ng Bulacan dahil nahawig ito sa Chocolate Hills ng Bohol, at tila may pagkabatanes din ang senaryo nito at Hills. Ang lugar ay kadalasan o kalimitang pinupuntahan ng mga trekker at ng mga bikers, at ang iba naman ay nagliliwalaw dito para magpahangin. Meron din itong mga makakainan sakaling magugutom ka, at may mga paliguan din sakaling mainitan ka naman, dahil meron din ditong malapit na talon. Bukod naman sa magandang tanawin, ay nababalot din ng misteryo ang nasabing lugar, dahil sa madalas daw may nakikita ritong mga liwanag o orbs tuwing gabi. At may mga nagsasabi rin na meron daw nabaon ditong mga kayamanan ang mga Hapon sa panahon ng sakupin nila ang Pilipinas. Ang pakiusap lang ng may-ari ng pasyalan ay alagaan at huwag tapunan ng kalat ang lugar, dahil marami ring mga pananim dito na pinagkukuhanan ng gamot ng mga lokal. Kaya naman ang ilang bahagi ng Pilon Hills ay tinawag din na Putika ng Gubat. Alam mo ba na ang painting ni Juan Luna na Himen o Himine nakamakailan lamang ay lumikha ng ingay dahil sa pagkakadiskubre nito, ay dati na palang natuklasan ang kinalalagyan noon pang bandang 1970s ng isang Pilipinong kolektor na si Eleuterio Pascual. Nang bawian ng buhay itong si Juan Luna, ang painting ay sinasabing na-acquire ng isang mayamang pamilyang Espanyol noong bandang 1920s. Sa panahong iyon ay wala pang nakakaalam sa mga Pilipino kung nasaan ng painting na ito, at inakala pa nga ng ilan na sinira na ito ng pamilya ni Paspardo de Tavera dahil nga sa galit ng mga ito kay Luna. At meron din mga nagsasabi na nasira daw ito sa ikalawang digmaang pandaigdig. Sa totoo lamang, bago pa ito ma-acquire nitong si Jaime Ponce de Leon noong 2014, ay marami talaga ang naghahanap sa painting na ito, dahil nga sinasabing mataas daw ang halaga nito sa panahon natin sa ngayon. At syempre, bahagi rin ito ng ating kasaysayan, dahil ng painting na ito ni Luna ay nanalo ng bronze sa Paris Exposition noong 1889. Pero alam nyo ba na kahit natagpuan na ito ni Eleuterio Pascual noong bandang 1970s, ay hindi rin niya ito nakuha o nabili dahil tumanggi ang pamilyang nagmamay-ari nito. Gayon din noong bandang 1990s, nang muling may magtangkang bumili nito, ay muli rin itong tinanggihan ng nagmamay-ari, hanggang sa ma-acquire na nga ito ni Jaime Ponce de Leon noong 2014.
At sa loob ng 3 taon ng masusing pag-iimbestiga at pag-authenticate ay napatunayang tunay talaga ito. Kaya naman agad itong pinadala sa Pilipinas noong 2017. Pero pansamantala muna itong itinago hanggang sa tuluyan na nga itong maisapubliko noong October 2022. Sa ngayon ay pwede mo itong makita sa Ayala Museum. Ang painting na ito, ang Himen o Himine, ay binansaganting Holy Grail ng mga kolektor. Para sa marami pang alam mo ba, see you sa next episode. Bye-bye.